Hey guys, what's up? Hey guys, What's up? Nico Mendoza po. Nico Mendoza po. Nico Mendoza po. Nico Mendoza po. Your Lifestyle Trader. Alright, so right now, dito ako ngayon sa Piazza del Popolo. Ayan, isa yan sa pinakasikat na shopping lane dito sa Rome, Italy. No? Pag pinasok mo yung loob niyan, puro mga luxury brands na shopping diretso papunta sa Piazza di Spagna. So, yan, isa ito sa madalas kong balik-balikan pasyalan dito sa Rome, Italy. Isa sa maganda dito sa Piazza del Popolo ay itong dalawang ito ay actually dalawang simbahan yan. So pwede mong pasukin parehas. And every time pupunta ako dito, syempre, pinapasok natin yan para makapagdasal at makapagpasalamat sa kanya. Tara! Okay, so right now, alam mo na kung ano ang forex trading. Alam mo na yung mga tamang expectations, ano yung mga emosyon na pwede mong maramdaman, at ano yung mga tips na binigay ko sa'yo. Napanood mo na yun. And also, alam mo na rin ang tips at saka lot size. Alam mo na kung paano mag-enter ng trade. Alam mo na kung ano yung MT5. Alam mo na kung paano maglalagay ng take profit saka stop loss. And also, alam mo na rin yung ating break framework, yung ating trading plan. And sa video naman na to ay ipapakita ko sa iyo ng actual kung paano natin gagawin yung trading gamit ang totoong pera talaga. Alright? So, tara, lakad-lakad muna ng konti. So, nandito na tayo ngayon sa Piazza di Spagna or in English, Spanish Steps. Yan. Okay. Kung ilang steps yan, i-google mo na lang. Okay. Pero syempre, isa to sa pinakasikat na pasyalan dito sa Rome, Italy at isa sa pinaka-favorite ko ring tambayan, no? So, meron din ditong fountain. Ayan, no? Unfortunately, merong harang. Okay, so siguro, syempre, nililinisin nila yung tubig, pero look at that. Napakaganda. Ngayon, ang gagawin natin, aakyat tayo sa gitna muna. Okay, tapos silid tayo sa chart. Tignan natin kung meron tayo makikita ang magandang trade opportunity. So itong Piazza di Spagna, no? Kung mahilig ka manood ng mga movies and even series, lalo na sa Netflix, ilang beses mo na nakita to. Kasi marami nang nag-shooting dito. Like recently, yung Emily in Paris. Si Emily nagpunta ng Rome dito. Ang dami nilang scenes na ginawa dito. Yung Fast and Furious, yung Furious na latest yata, no? Isa to sa sinira nila. No? And also sa Mission Impossible, isa rin to sa sinira nila. Alam mo, no, favorite nila sirain ng Rome. So, ayan, no, alright. Nandito tayo ngayon sa gitna ng Piazza di Spagna. Kita mo naman, ang ganda ng view natin sa likod, di ba? And ang ganda ng spot na to. So, dito tayo ngayon, try maghanap ng magandang trades. Kung meron ba? Kung wala, edi move on tayo. So, ngayon, ito na yung aking MT5 account. Makikita mo dyan, funded na. Meron na akong nilagay dyan na $1,000 US. At live account yan. Kung makikita mo siya dito, ayan, live account. So, real money na ito i-trade natin. Okay, so una, isi-open natin yung chart. Kaso, makikita mo rito, tignan mo ito mabuti ha. Kailangan mong tignan kung anong chart itong nakikita mo. Which is Euro USD. Ako, hindi ako nag-trade ng Euro USD. Ang trade ko is gold. So, pupunta tayo dito kay quotes sa baba. So, wala pa yung gold. So, lalagay natin ngayon dito yung gold. Click mo lang yung plus sign, di ba? And then, ang kanyang symbol is XAU USD. Ayan. So, itong una. Click mo yan. And then, balik tayo. Nandito na siya sa baba. Ayan. Kita mo, diba? Nasa baba na siya. Ayan, no? Yun. And then, click natin yan. Click chart. And then, boom. Chart na ng gold ang ating nakikita right now. Alright. So, time frame. Right now, makikita mo dito yung time frame. Ayan. Ayan, no? Nasa M1 tayo. Yung sabihin, bawat kandila, 1 minute. Okay, so, pag nag-analyze ako ng market,
umaakyat muna tayo sa higher time frame. Okay, click mo lang yung screen. Ayan, click mo lang yung screen. Pipili ka na ng time frame. So, tingin mo tayo sa H1, 1 hour. Ngayon, mapapansin mo ngayon dito, obviously, very uptrend si gold. In fact, right now, nasa all-time high si gold. So, ito yung mga panahon na wag ka munang mag-sell. Mahirap mag-sell kasi baka maipit yung sell mo, mag-suffer ka sa malaking loss. So, kapag ka uptrend si market, kapag ka talagang lipad sa ng lipad, always look for buys, opportunity only. Buy lang tayo. Okay? So, ayan. So, anyway, kita na natin agad, no? Ano yung bias? Una, sa Break Framework, B, bias. Ano yung bias? Of course, buy. Kasi uptrend tayo. Buy bias tayo. Kita mo naman, di ba? So, makita mo sa screen ko, may mga indicators na rin ako ilagay. Una, meron tayong RSI para makita ko yung momentum ng yung current market. Pangalawa is yung ating moving average. So, I'm using 2 moving average. Okay? So, di ba dun sa Break Framework, yung A is additional confluence, gumagamit tayo ng mga indicators yan. Okay. So, B is bias. Meron na tayong bias. Buy. Kasi nasa uptrend market tayo. R. Okay. R is respected areas. So, maglalagay tayo ng mga support and resistance dito. So, nasa 1 hour time frame tayo. Baba tayo kay 50 minutes. Tapos, focus tayo sa area na to. Okay? Focus tayo sa area na yan. Hingin tayo ng mga support and resistance dito. Okay. Ngayon dito, makikita mo dito, may mga shapes, di ba? So, pipili natin yan. Drawing tayo ngayon ng lines lang muna. Lines, para hindi na ako mahirapan, no? So, click lang natin yan. Ayan, okay. Itong pula, pag click natin yan, okay, yung pula, ayan, magagalaw-galaw mo, di ba? Ito na yung gagawin natin mag-act as support. Okay? And then, isa pa, magligay pa tayo ng isa pang line para sa ating resistance. Okay? Okay. Taas natin ng kaunti. Yan. Okay. So, ito yung ating support and resistance. Ito yung support. Ito yung resistance. Ibig sabihin, pwedeng dyan lang muna gumalaw si gold. Ngayon, after ng respected areas is yung ating additional confluence. At ito na yung ating indicator. So, makikita mo dyan, yung ating itong indicator na to, no? Yung price ay nasa taas nga. Diba? Nasa taas. So, valid yung ating buy bias. Ngayon, makikita natin ngayon dito na malapit na yung price or yung candle sa ating moving average. So, this actually is a good sign na maganda mag-buy kasi malapit siya dun sa ating moving average. Ang next na kailangan natin makita rito is yung letter T, which is trigger. Ano yung magiging rason para mag-enter tayo? So, di ba palagi ko sinasabi, ang hinahanap ko usually is engulfing candle. Di ba? Yung maliit na candle tapos followed by bigger candle. Okay? Another is pin bar. Ang hinahanap ko pa is pin bar. Ibig sabihin, small na kandila tapos merong maliit na buntot or mahabang buntot. Okay? Pin bar yan. Okay. So, ito, most likely magmumukhang pin bar ito. Okay, pero nasa M15 kasi tayo, 15 minutes. Baba tayo kay 5 minutes. Tignan natin kung meron tayo magigitang entry dito. Ayan. Okay. So, dito, medyo bearish pa yung candle natin, kaya wala pa tayo makikita magandang entry dito. Tingin tayo kay M1, kay 1 minute. Kasi usually scalping. So, kay M1, hindi maganda yung itsura kasi yung price nasa baba ng moving average. Di ba, ang kailangan makita natin, yung price nasa taas ng moving average para align siya dun sa ating bias, which is buy. So, wala pa. Diba? So, yun ang ihintayin mo. Kailangan mo ng patience. Okay? Since wala pa tayo makita magandang entry, hindi mo tayo mag-entry. Pero mamaya, pag nakita tayo magandang entry, ang next naman is exit. Pag-uusapan natin. Okay? Pero for now, wala. So, try natin umakyat doon. Baka pag akit natin doon, meron na tayong makitang entry. Okay? Okay. Tara, akit tayo. Ayan, medyo iniingal-ingal pa tayo. Nakita natin, nasa tuktok na tayo, no? Pero, look at this view. So, look at this view. Ganda. Overlooking na siya, makikita mo yung view ng Roma. Okay, so balik tayo ngayon sa chart.
Okay, so sa 15 minutes natin, mukhang mag-i-end tong candle na to as pin bar. Okay, so yan. Mas maganda nga kung maging bullish pin bar siya. Okay, tulad ng itsura niya ngayon. Okay, itong candle na ito. Okay, para mas maging entry natin. Ngayon, mamaya, pag mag-entry tayo, syempre, ang next na dyan is, ano yung lot size? Yan yung lot size, di ba? And then, pag nakapili ka na ng lot size, ipindutin mo na ngayon kung sell ba or buy. In our case, ipindutin natin mamaya-maya yung buy na button. Okay, ngayon, ano lot size? Right now, ang capital ko nga is $1,000. Diba? Ngayon, ano bang lot size? Okay? First question mo dapat, magkano ba yung willing kang matalo kapag itong trade na to ay sumablay? Okay, so halimbawa, sa trade na to, I'm willing to risk $50. Let's say ganun, $50. Medyo malaki siya sa capital ko, no? Kasi capital ko is $1,000 lang. So, matalo ka ng $50. For me, para sa akin to, okay lang ako doon. Okay? Ngayon, magkakaiba tayo ng risk appetite, ha? Maaaring sa $50, masyadong malit sa'yo yun. Maaari din naman masyadong malaki sa'yo yun. It's up to you. But basta sa akin, for starter, yung $50, okay lang sa akin na matalo. Okay? O kaya naman, sige, likitan muna natin. Okay? Huwag mo gagayahin yung ginagawa ko, yung amount, ha? Tarangin mo muna yung sarili mo, ha? Huwag mong kukopyahin o gagayahin yung amount ko. Tatanungin mo yung sarili mo, magkano ba yung okay lang na matalong amount sa'yo. Okay? So, palaging ganun muna dapat, defense muna. Defensive ka muna. Pag natalo ako, magkano ba yung pwedeng okay lang sa akin, no? Yung hindi ako iiyak. Okay. So, sabihin na natin, start natin ng $25. Yan. Ako lang yun, $25. So, next candle na pala, no? Kaso, hindi siya naging pin bar. So, sayang. Wala. Baba tayo kay 5 minutes. Wala rin. Okay, 1 minute, mas lalong wala. Okay, so wala. Okay, tuloy natin. So, $25. At sa $25, let's say, willing, ang lot size na i-open ko ay, let's say, 0.03. Okay? So, 0.03, ang 50 pips ni 0.03 is, magkano? Diba, ang 0.03, ang 10 pips niya is how much? $3. Diba? So, kung 50 pips, that's $15. So, meron pa akong space. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 80 pips. Pwede ako mag-stop loss ng 80 pips at matatalo ako ng $24. Okay? Kung mananalo naman ako, pwede ako mag-target ng 80 pips din para 1:1 o kaya naman 100 pips o kaya naman 160 pips. Okay? Para doble. Okay? So, 0.03 ang i-open natin mamaya. Ayan, i-ready na natin. 0.03. Okay? So, mamaya, ikikita natin yung buy kapag meron na tayo nakitang entry. Okay? But for now, wala pa. Medyo matagal-tagal yung video tuloy na to, no? Kasi wala pa tayong makitang entry. Pero, habang wala pa tayong makitang entry, enjoy muna natin yung view. Okay guys, so right now, no, kumaangat na yung ating gold. So, nakakakuha tayo ng magandang momentum. So, sasabay na natin yung momentum na to. Itignan mo yung price, diba? Nasa taas na siya ng moving average natin. Okay, so, and sa 15-minute time frame, and meron na tayong engulfing candle, diba? Small bear candle followed by a bigger bull candle. So, let's press the buy button. Eto na po. Damn! Ay, pag first time mo mag-open ng trade, lalabas na disclaimer. So, click mo lang yan. Okay, then go. Click na natin. Ayan na. Ayan na ba? Meron na tayong entry. So, ayan. Makikita mo ngayon dito. Meron na tayong trade. Ayan. Grabe. Congrats. Meron na tayong first trade sa account na to. At dito naman, makikita mo dito yung running na kung profit ba siya or losing pa. Eh, makikita mo dyan, no? Real time. Gumagalaw siya. Okay? So, pag kulay red, may negative, negative floating. Floating lang yung trade. Okay? Pag kulay blue, profit na siya. So, tulad niya, meron tayong $2 USD. $2 USD. Bayan, dollar na, may USD pa na. Pero, nabubulo na ako. Pero yeah. Okay, ngayon, ang next na gagawin natin is maglagay ng stop loss at take profit para hindi na siya yung binabantayan mo. Okay? So, papaano? Tap and hold mo yung trade. Ngayon, click mo yung modify position.
Okay, modify position. At dito makikita mo na yung stop loss at take profit. Ilalagay mo ngayon dito yung price kung saan mo i-place yung stop loss at saka take profit. Okay, that's one way. There's another way, which is easier way. Okay, back mo lang yan. Punta tayo sa chart ulit. Yan. Ngayon, itong trade na to, okay, itong trade na yan, click mo yan. Pinutin mo yan, okay? Ayun, lumabas ngayon to. Lumabas yan. Click natin yung SL. Okay, SL muna. Okay, kita mo ngayon, may lumabas na SL. Ayan, ito. Ayan. Okay? Ayan. Pag ginagalaw mo ngayon siya, nakikita mo ngayon dito sa gilid, yung negative. Kung magkano yung magiging talo sa'yo kapag tinamaan yan. Mas madali siya, di ba? So ngayon, makikita mo ngayon dito, magkano yung matatalo sa'yo kapag tinamaan yung price na yan. So, pwede mo na ngayon siyang i-move. So kung magkano amount lang yung willing mong ipatalo. Okay? So, halimbawa, lagyan natin yung stop loss dito lang sa baba. Okay. Ito ba dyan? Negative 15. Okay, negative 16. Okay na yan. Siguro, sabihin na natin yung negative 16. Ayan. Negative $16. Yan lang muna. I-take nang muna natin risk kasi scalping lang naman itong ginagawa natin. Okay? At next naman, click natin yung TP. Okay, yun yung TP. Nasa taas na, di ba? Ayan, i-adjust natin. Let's say, targetin natin itong huling tuktok. Itong last high. Okay? So, dyan natin ilagay. At pag tinamaan yung price na yan, mananalo tayo ng $36. Okay? Okay, baba natin ng kaunti. Dito sa, yan. Okay. $34 pag tinamaan. Okay? Ngayon, click mo ngayon itong arrow. Yan, click natin yan. And then, click modify. Alright? Done. Okay na. Nakaset na yung ating stop loss at take profit. Pag pumunta ka sa trade, pag kinlik mo yung trade, makikita mo ngayon dito, yung SL at TP, meron ng nakalagay. Okay? And then, pwede mo na siyang iwan at maglakad-lakad, mamasyal-masyal, at pwede mo nang gawin yung ibang ginagawa mo sa buhay. Hindi mo na kailangan bantayan. Hintayin mo na lang kung ano yung tatamaan. Yung stop loss ba or yung take profit. Okay? So, sa simula pa lang, alam mo na kung magkano ang magiging talo at alam mo na kung magiging panalo kung magkano. Alright? So, ngayon, habang hinahayaan natin to, tara, sama mo ako, hanap tayo ng mga kainan. Let's go! So, dun sa part 1 ng ating crash course, dapat balikan mo yan or panoorin mo ulit, no? Yung part 1. Kasi dun, in-explain ko yung mga dapat na or tamang expectations mo sa trading. Na sa trading ay hindi siya instant yaman, hindi siya palaging panalo, pwede ka ring matalo. So that kapag nag-trade ka na, gaya ng ginagawa ko, kung matatalo ka man, hindi ka magiging heartbroken, hindi ka iiyak, hindi mo sasabihin na scam to, kasi alam mo sa simula pa lang na pwede ka talagang matalo. Naset ng tama yung expectations mo. Ngayon, pag nanalo ka naman, alam mo na rin kung ano yung dapat mong maramdaman na this is normal, huwag ka masyadong ma-hype, kasi huwag ka maging masyadong kampante, kailangan patuloy ka pa rin nag-aaral kahit na nakaka-profit ka. And always be humble. Kasi pag hindi ka nagpaka-humble, the market will humble you. So, balikan mo yung part 1, okay? Balikan mo yung part 1. Very important. Okay, questo? Qui? Sì, Prosciutto e mozzarella. sì, Così? sì. Grazie. Grazie. Così va bene? Sì, Grazie grazie mille. mille. Ciao. Ciao. So of course, since nasa Italy tayo, pizza ang ating street food. Tawag dito ay pizza prosciutto. Parang pizza ham lang. Hindi usong pineapple dito. Pagka naghanap ka ng pizza na may pineapple, may inis sa'yo yung mga sila. Okay, di ko pwede pagpitin yung lahi eh. Alright, so habang nagkakape, na-check ako ng aking MD5. Okay, so yeah, makikita mo, no? So, running profit tayo. Ayun. So, makikita mo rito na meron tayong running na
$17. Pwede na, no? I mean, nagkape tayo. Kanto, 4 euro. Meron tayong running na $18. Diba? So, yeah, actually, if happy ka na dyan, pwede na natin kunin yan, diba? At least, ROI na yung kape natin, may sobra-sobra pa. Yeah, pero, yeah, hayaan lang muna natin, no? Kasi baka mamaya umakyat pa yan, okay? So, sige, tuloy ko muna yung kape ko, ha? Alright, so right now, may magdala muna kami. It's pasta lunch, no? So, on good news, nag-close na yung ating trade. Okay? And here's the exciting part. Yung akala mo, no? Maganda yung resulta, yung akala mo profit na, dahil kanina, nung sinilip natin, ay profit. Guess what? Wala pala. So, hindi siya umabot dun sa ating take profit. Instead, nahulog pa siya at tinamaan ng ating stop loss order. So, ito yung trade kanina, no? Dito yung ating trade kanina. Di ba? Tapos, umangat siya dito. Di ba? Pag nangyari, nahulog. Tinamaan yung ating stop loss, umangat, nahulog ulit. Tapos, right now, ngayon, bumalik na naman siya doon. No? You know, ganyan talaga sa trading, no? So, kanina, ang ganda naman profit natin, no? I realized mga nasa 60 to 65 pips na yung running profit, no? Pero hindi natin kinuha. Well, ganun talaga. Well, alam mo, no? Imbis na mainis ako, in fact, na buti na nga lang nangyari, no? Na talo yung unang trade natin. At least, nakita mo na hindi lang palaging panalo yung pinapakita natin sa mga content. Pwede ka talagang matalo. At ito yung reality. Natatalo tayo. Ako, yes, alam ko, pogi ako, pero natatalo din naman ako. Diba? Yeah, chill lang tayo. Pagkakita tayo ulit ng opportunity sa market, kung tayo nakita ulit, or pwede magpahinga ulit, the next day na lang pwede. So, sa pang-note dito, no? Kung mapapansin mo yung market, since the time na nag-entry tayo, ito lang yung ginalaw niya. Ranging yung market. Ibig sabihin, walang ganong volatility, walang ganong volume yung market, walang ganong galaw. Ganyan lang siya. So, kaya hindi tayo nakakuha ng magandang galaw talaga. No? So, mamaya-maya pa siguro gagalaw ko o bukas, yun lang siya ngayon. Pansinin mo, no? Buong maghapon, ayan, umangat siya, di ba? Tapos, nag-ranging na din. Diba? So, maganda, sana, ito yung nakuha natin. Okay, pero ganun pa man, at least nakita mo na ganito ang itsura pag natatalo. Alright, hey guys, what's up? So right now, I'm going to meet someone dito sa Roma. Subscriber natin sa YouTube, nakakatawa naman. And gusto na niya magkaroon ng kopya ng physical copy ng ating book, Traded My Way to Freedom. Diba? Ayan o, yung libro natin. Grabe, nakakatawa. Author yan. And maswerte siya dahil meron pa tayong natitirang copy ng book. Okay? I think meron na lamang ritirang dalawa pa. After this, may dalawa na lang. Akong dalang kopya nito. After that, wala na. Ubus na. No? Nasa Pilipinas na yung ibang kopya. So, yeah. Samahan niyo ako. At syempre, since i-meet ko siya in person, bibigyan ko na rin siya ng bonus. Which is, personal coaching. Dito na Di ba? Bigyan natin ng tips sa trading. Alright, sige. Tara! Okay guys, so ito na. Finally, kasama ko na sila. You know? So, pakita natin yung book. Yeah, kasi author ako Ayan, so puntuan lang muna kami dito. Bigayan ng konting tips. Yeah. Ayos. Pero ayaw i-miss ko yung... Ito kasi ngayon, book traders. Huwag naman mag-trade mo. There will be days hindi ka makapag-trade. Or dahil busy ka or something. Pero nangyayari na sa opportunity sa araw na. Why? Pag nagawin mo, out of nowhere, mag-open ka na trade.
dahil bored ka or sayang ka sa oras. So, doon nagsisimula na mangyayari yung mga losses na hindi na. Ngayon, ang sagot doon ngayon, isa sa magiging solusyon doon is yung idol. Na kahit hindi ka nagtitrade, may nagtitrade para sa'yo. Okay, so i-message mo ako i-message mo yung admin ko para makuha mo yung link ng mini course na included dito sa book. Sana po Okay. mag-message sa Admin ko. Sa Lifestyle Trader Admin Official. Sa Telegram. So, yung step by step nito, meron akong ginawang detailed na video. Na, na hindi mo makapanood sa YouTube. Alright, so sa first trade natin ay nalos nga ako. At $981 nga ang natira sa balance natin. Natalo tayo ng mga 18 point something in dollars. So, today, nag-trade ulit ako ngayon. Kaso hindi ako nakapag-record agad kanina dahil for some reason. So, ito na yung ating trade review natin. Nakapag-trade ako ng dalawa kanina. Okay? So, unahin natin itong una kong trade dito. Okay? So una, minarkahan ko syempre yung support and resistance. Andito, meron tayo dito support kanina. Okay? So ang trade ko was sell because nakita ko, nag-breakout ito kanina, no? Ito kanina, nag-breakout. Bumaba. Yung price na to, bumaba, yung gold. Tapos, umakyat. So akala ko it was a retest. Ito. Tapos ito fake out. Tapos magtutuloy siyang pababa. Kaya nag-sell ako. Ngayon, nung bumaba siya, ginawa ko yung bagay na hindi ko nagawa doon sa una nating trade. Diba nung unang trade natin, nag-running profit na tayo ng almost $19 or $20 pa nga, diba? Ang hindi ko ginawa ay hindi ako nag-move ng stop loss. Na sana, na-secure na natin yung panalo na yun sana. Na ang nangyari, tinamahan pa yung stop loss. So, dito ang ginawa ko, nung nag-running profit na siya, minove ko na agad yung stop loss. Ang tawag doon ay trailing stop loss. Ibig sabihin, or trailing stop. Ang ibig sabihin nun, pag running profit na yung trade mo, tulad dito kanina, nag-run na siya as profit kanina, itong stop loss, minove ko na siya kanina sa price na running profit. Pag tinamaan, profit pa rin siya. Ang tawag doon ay trailing stop loss. Kaya, ang nangyari, bumalik nga yung price, pero hindi tayo natalo. Naka-profit pa rin tayo ng, magkano? $3.55. Okay? Medyo maliit, di ba? So, hinayaan ko lang. And then, after few hours, no, umandar pa rin yung ating market. And then dito, inabangan ko na siya actually na bumalik sa ating resistance. Ito yung resistance natin, di ba? Okay. So, dito nakita mo bumalik siya. Nung bumalik siya, naghintay ako ng entry candle natin, yung trigger na. So, dito, nakita ko meron na tayo ditong engulfing, bearish engulfing candle. Yan. Okay. May bearish engulfing candle tayo. Kumbaga, isang candle na mas maliit tapos sinundan siya ng mas malaking candle na kabaliktaran ng candle. So, kumbaga, itong kulay blue kong candle is ito yung bull candle followed by a bear candle na mas malaki dun sa bull candle. So, dun ako nag-enter sa sumunod na candle which dito inabot yung entry ko. So, nag-target ako ng mga 100 pips. Ang good news, after few minutes, tinamaan niya, lagpas-lagpas yung ating take profit. At ka-profit tayo dyan ng $58.75. So, in short guys, nabawi ko na yung naging loss natin. Tapos, right now, running profit pa tayo. So, ang balance natin ngayon is $1,043.76. Alright, so ngayon, dito tayo ulit ngayon sa chart ng gold at tayo ay mag-a-analyze. Okay, so mapapansin mo rito, minarkahan ko na yung ating resistance. Okay, ito yung ating resistance. At kung mapapansin mo, meron akong bagong na-drawing dito. Meron akong nakita ang chart pattern. This is a form of rising wedge. Ayan o, ito. Rising wedge. Pag ginugol mo yan, ito yung tsura niyan. Ayan o. Makita mo dyan, rising wedge as a reversal. So, meron tayong mga tinatawag na chart patterns. Kumbaga, ito yung mga patterns na nangyayari na in the past na possible maulit in the future. Kaya may mga ganito tayong mga guide. Okay? So, maganda. Isa rin ito sa gawa natin ng content, no? Sa mga next na episodes natin. Chart patterns, saka candlestick patterns. Okay? So, ngayon, B, di ba? Bias.
Ang bias natin, still bullish tayo. Okay? Kasi nga, kung mapasin mo sa daily time frame, nagdamo mo, nasa tok-tok si gold. Daily time frame to. Grabe, nasa tok-tok tayo, di ba? Di ba? Kung mababa tayo sa 1 hour, 15-minute time frame tayo. Nasa 15-minute time frame tayo, ito yung nakikita natin. Okay? So, bias natin is buy. Okay? Kaso, masyado na mataas si gold. So, hindi natin alam kung hanggang saan yung itataas pa niya. Okay? So, risky ang buy kasi nasa tok-tok tayo. However, risky din ang sell dahil hindi natin alam kung magre-reverse ba to o baka umangat pa lalo. Di ba? So, yun yung medyo tricky doon. Okay? Respected areas, nilagay na nga natin ang ating resistance. Dito siya ilang beses na reject. Ni-reject. At possible, baka ma-reject siya dito ulit. Diba? So, yan yung ating respected areas natin. Okay, ngayon, meron tayong support dito. Okay, dito ulit. Okay, kumbaga, kung ito ay mauhulog, pwedeng dito muna siya huminto. Kung magsisell tayo, ito yung target. Kung magbabay tayo, di ba, aangat to, hindi natin alam kung saan yung target. Diba? Kumbaga, ilang pips muna kukunin natin dito. Additional confluence natin, labas natin ang ating moving average. Moving average natin, guys, nasa ibaba pa lang ng price. So, therefore, talagang bullish bias pa rin talaga siya. Tignan natin, lagay tayo ng RSI. Diba? Above 50 si RSI. So, bullish pa rin talaga ang momentum niya. Yun nga, no? Yung ating rising wedge, usually ganito ang pattern niya, no? Okay, ganyan. Tapos pag na-reach niya na yung pinakadulo ng rising wedge, which is wala rin nakakalam kung saan ang dulo niya. Okay, tsaka siya magbe-breakout dito sa trend line na to. Yan, tsaka siya magbe-breakout. And then, pwede siya mag-retest, and then pababa. Dito siya mag-ranging ulit. Tapos mahulog. Ganyan siya usually. Baba tayo kay 5 minutes. Tingnan natin kung mayroon tayo makakita ang entry dito. Okay. So, ano bang inaanap natin? Ako, personally, bullish pa rin ako, no? Kasi nga, very bullish talaga si gold. Na kung magsasell ka, napaka-risky. However, ganun din sa buy, eh. Kasi nga, sa all-time high tayo, ni gold, napaka-risky din kung magbabay tayo. Kasi nga, hindi natin alam kung yan na ba yung tok-tok or meron pa itataas. Okay, pero, between those two, no, mas less risk for me yung buy. Okay, ganun pa man, ang gagawin nga nating trade, kung sakasakali, ay scalping lang. Okay, so baba tayo kay 1 minute. Tingnan natin kay 1 minute. Kumbaga, pag scalping, mabilisan, no? Ilang pips lang kailangan natin. Even like 10 pips, 20 pips, malaki na yon. Goods na tayo doon. Okay? So, kaya nasa 1 minute time frame tayo. So, tingin-tingin ko, pwede tayo mag-buy dito, no? Magkaroon tayo ng magandang entry candle dito. Babuy tayo dito. Sige, abang-abang tayo. Kahit 10 pips lang or 20 pips lang, okay na tayo dyan. Alright? Sige, abang tayo. Alright, so ngayon, no? Meron tayong engulfing candle. So, napagandang entry nito. Okay, so ngayon, mag-i-entry tayo ngayon dito. Okay, ayan na yung ating sa cellphone. Mag-i-enter na ako dito. Okay, yan yung capital natin, 1,043. Meron tayong profit of $43. Entry na tayo. Piliin natin dito. Mabilisan lang tayo dito, no? To 0.1. Gawin natin 0.1. Okay. Are you ready? Bumababa pa ng konti, no? Pero timingan natin na maganda-ganda to, no? Sige, baba natin ng konti. Sige, hihinga lang yan. Okay. There. Okay, may entry na tayo. So, nag-enter tayo ng 0.1 na lot size. Okay, target lang tayo ng mga 10 pips, 20 pips, and then we're good na. Okay, so bumababa pa siya, no? So, ayan. Okay, napagandang setup, no? Napagandang setup. So, nag-running profit na tayo. Okay, almost 20 pips na tayo, no? Kukunin na ba natin to? Ready na natin. Top and hold. Close position. Nasa baba, close with profit, diba? So, running profit pa tayo. Sige, tingnan natin kung angat pa ng kaunti ito. Mapabot natin ng 20 pips. Okay, and then, boom! Yeah! 20 pips. Yes! Ganong kabilis. 20 pips. Diba? So, naka $20 tayo in just a matter of few minutes. Okay, mabilisan lang na trade. Diba? Ayos. Nadagdagan na. So, 1,063 natin. Okay, so, gano'n, no? Kapag ka talagang nakita mo yung opportunity, kapag analyze ka ng maayos at quick entry, quick exit, gano'n siya, gano'n yung scalping. So, pwede ka makapag-profit agad-agad.
So, nilakihan ko yung lot size, 0.1, kasi nga, mabilis lang naman yung trade na gagawin ko. Kumbaga, talagang it's either mabilis akong matalo or mabilis akong manalo. Kaya tapos ang target ko is 20 pips lang. So, maliit lang. Pero, kaya nilakihan ko yung lot size. Kaya, para kahit na 20 pips lang, at least, di ba? $20. Hindi na masama. Mahigit ₱1,000 yan, di ba? Pagka talo mo na yung isang araw ng minimum wage, di ba? So, yeah. So, konting trade review tayo ulit, no? So, bakit nga ba ako nag-buy dito? Okay? Kasi number one, possible talaga is balikan niya or i-test niya ulit, i-retest niya yung resistance, which is itong level na to. Okay? And the overall, bullish bias talaga tayo or buy bias talaga tayo. Kaya, as much as possible, ayaw kong mag-trade ng sell. Okay? So, and also, nalaglagay nga ako ng trend line, which is ito yung linya natin para sa rising wedge, di ba? So, mayroon akong guide kung saan siya pwedeng umakyat. So, dito, since itong mga to, ito yung mga inakyat niya, di ba? Tignan mo yung mga tops niya. Pakyat ng pakyat. So, kung aangat man to, possible hanggang dito nga eh. Di ba? Bago siya mahulog at ma-break niya yung trend line na ito. So, yun yung reason ba't ako nag-push sa buy. Kasi nga, yun yung mga additional confluence. Bukod sa moving average natin, ang additional confluences niya, pwede nga niyang i-test ulit yung ating resistance. And also, kung gagawa ba siya ng panibagong high. Tara babe, treat kita kasi naka-profit naman tayo kay Gold eh. Yun o. Tara, Grabe. ano ba gusto mo? Hard rock o hard rock? Hard rock. O, tara. Thank you. Alright guys, so i-date ko lang muna si Mrs. No? Siyempre, pag naka-profit ka, dapat dinedate mo yung pamilya mo. No? Sakto, yung mga bata nasa school. Anyway guys, sa 3 araw na pagka-trade natin, nakita mo, unang trade natin, natalo tayo, di ba? Tapos, we patiently waited sa another opportunity at nakapag-profit tayo on our second day. And then, on our third day, maganda lalo yung ating naging profit. So, kung makapansin mo, magkano ba yung naging profit natin dito? Naka-profit tayo ng $63.86 or $63 for a $1,000 capital. Guys, that is already 6%. Ito yung gusto kong maintindihan mo. 6% in 3 days is sobrang laki nun. Kasi hindi naman kikita yung $1,000 mo ng $60 kung nasa bangko lang yan. Diba? Huwag mong tignan basta-basta yung amount. Tignan mo yung percentage. Yung returns in percentage. Kasi sa social media, marami ka makikita na daan-daang libo or hundreds of dollars na profit, diba? Kaya maraming mga newbies ang nahahype. Pero I want you to understand this. If you look at this long term, maka-profit ka in 3 days ng 6.3%. That's huge, bro. Napakalaki nun. Like, yung mga e-wallets nga, di ba? Usually 3.5, 4%, 6% per annum ang offer nila. Ito, naka 6.3% tayo in just a matter of 3 days. Malaki yun. Traditional banks, less than 1% pa nga. So with this, syempre, hindi ko syempre mapapakita pa yung mga susunod na mga trades kasi masyado nang hahaba yung content natin na ito. Pero at least nagkaroon ka ng glimpse or idea how I do my personal trading. So ngayon, while waiting for our meal, for our lunch, i-withdraw natin itong $63 para makita rin natin syempre kung gaano ba kabilis papasok po sa aking GCash account. So ayan, makikita mo ngayon dito sa screen ko, syempre, ito na yung account natin, di ba? Ayan, no? $1,063. So, i-withdraw natin yung naging profit natin in 3 days. So, click mo lang sa profile and then click mo lang yung withdraw. Ayan. So, sa part 2, pinakita ko na rin to no, kung paano mag-withdraw. So, this time, ang maganda, makikita mo actual yung profit, i-withdraw natin. So, magkano yung i-withdraw natin? $63.86. Yan ang i-withdraw natin. So, click continue. Basta lagi mo nga tatandaan kung paano ka nag-deposit, dun din yung withdrawal. Kung nag-deposit ka via GCash, sa GCash ka rin mag-withdraw. So, dito sa akin, select withdrawal method, and then sa GCash ko siya ipapadala or i-withdraw, click local bank transfer, and then click Philippine bank transfer,
At dito nga, nakasave na nga yung aking GCash na ginamit nung ako ay nag-deposit. So, yan, okay na siya. And then, click submit. Ayan, so, okay na. So, processing na yung ating withdrawal. Ang oras ngayon sa akin is 11:54 a.m. Okay? So, check natin mamaya sa GCash natin kung anong oras papasok para malaman natin kung ilang minuto siya. Ang oras ngayon sa Pilipinas ay 6:54 p.m. Okay, nasa room nga kasi ako ngayon, di ba? Okay, so 6:54 p.m. Tingnan natin kung anong oras sa Pilipinas papasok. Kasi yung GCash ko naka-Philippine account syempre. So for now, kakain muna kami. Alright, so the food has finally arrived. You know, paano mo ngayon ubusin yan? So ano meron, Nachos. anong menu natin? Twisted mac and cheese, chicken and cheese. Okay, tapos meron tayong nachos. Nachos with beef. Tapos shrimp, Ano yun? Shrimp. Thailand shrimp. Ano? Tapos syempre yung legendary na wings. Sweet and tangerine with Wing. blue cheese cake. with chips. Yan, ayos. So, mamaya ko na sisilipin kung pumasok na yung withdrawal. Kakain muna kami. Bon appetito. Yummers. Sarap ha? Sarap na. Wow. Oh, yan na. Uy, crunchy. Oh, i-rate mo naman daw. Twisted mac and cheese, 10. 10 over 10. Nachos, 10. ay grabe. Yung shrimp, 20. Grabe. Favorite 10. 20 over 10, ay grabe. To 15. 15 over 10. Okay. Ayos, manga. Manjama, guys. Alright, so pumasok na yung nito natin kanina, no? Ito, so flash ko dyan, no? Yan. 2.5 hours ang inabot niya this time. So, today kasi is Friday, tapos gabi sa Pilipinas, di ba? Na gabi sa Pilipinas tayo nag-withdraw. Kaya medyo mabagal. Pero usually, minuto lang pumapasok na yan sa GCash. Pero, kahit ng 2.5 hours bago pumasok sa aking GCash, mabilis pa rin yung 2.5 hours, di ba? So, Alright guys, yun. so kakatapos lang ng webinar ko, no? Grabe, dami kong matin. So pinakita ko sa kanila kung ano yung mga opportunities na pwede lang ma-take advantage pag pumasok sila ng trading. And also, ano yung mga pwede nilang idagdag sa kanilang source of income sa trading. So pinakita ko yung ating lifestyle called Algo at kung ano pa, especially the course, no? So sana nagustuhan mo rin yung content natin ngayon. And sa part 4, sa part 4, okay, papakita ko naman sa'yo yung performance ng mga lifestyle gold algo natin. Ito yung aking automated system sa pagka-trade para nagagawa kong kumita habang walang ginagawa sa trading, habang namamasyal, habang nagbabasyon, habang nag-travel, or habang papahinga lang with my family. So don't forget to subscribe, click the notification bell, and comment mo sa baba algo if nandito ka pa rin sa part ng content na ito. Comment algo. Ciao guys! Bye!